Samantala, mismong ang korte na ang naghain ng not guilty plea kay Senador Jinggoy Estrada matapos nitong questionin ng kasong isinampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Si Estrada ay nahaharap sa kasong plunder at graft kaugnay ng maanumalyang transaksyon sa PDAF scam. Para sa detalye, balitaan mo kami Sweden Velado. Tulad ni Senador Ramon Bong Revilla, tumanggi ring magharap ng plea si Senador Jinggoy Estrada para sa kasong plunder matapos basahan ng sakdal ng 5th Division ng Sandigan Bayan. Habang ang kapwa-akusado naman nito na si Janet Lim Napoles ay nagpasok ng not guilty plea. Para sa kasong graft, parehong sagot ang ibinigay ng dalawa. Kabilang naman sa 11 kapwa-akusado na nagharap ng not guilty plea si Dennis Cunanan at kasama naman si Mario Relampagos sa 7 akusado na tumanggiring magharap ng plea. Mahigpit pa rin ang isinagawang seguridad ng National Police sa paligid ng Sandigan Bayan. Ayon kay PNP Station 6 Commander Eliazar Mata, kaisa nila ang Sandigan Bayan Security Force sa bomb inspection, crowd control at pagpapanatili ng maayos na trapiko. Samantala sa isang panayam, binasa ni Senador Jinggoy ang kanyang pahayag at damdamin ukol sa kinasasangkutang kaso na pirmado at isinulat niya mismo sa 4 na pahina ng papel. I am very hopeful that the granting of bail will not be far behind as the evidence against me is really very, very big. Todo suporta naman ang pamilya Estrada sa senador. Kabilang sa mga dumalo sa arraignment ay mga magulang nito na sina Manila Mayor Joseph Ejercito Estrada at former Senator Loy Ejercito. May bahay na si Presi at mga kapatid na sila Jude at Jackie Estrada. Ayon kay Mayor Estrada, naniniwala siyang mapapawalang sala rin sa huli ang kanyang anak. Kamukha rin nung last time when I was charged, sinama rin si Jinggoy. 2.5 years, after 2.5 years, he was acquitted. Oh, ganun din ang mangyayari ngayon. Kapansin-pansin naman na wala ni isa sa mga kasapi ng pamilya ni Napoles ang dumating. Ayon sa abogado nitong si Attorney Stephen David, desisyon umano ito ni Napoles upang hindi makita ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang mga anak ang hirap na pinagdaraanan niya. Kasalukuyang may 2 pending petitions for certiorari ang kampo ni Senador Jinggoy. Una ay may kinalaman sa pagkwestiyon sa ginawang preliminary investigation ng Ombudsman at pangalawa ay pagkwestiyon sa nilabag na constitutional rights ng senador. Sa July 14, 15 at 16 nakatakdang gawin ang preliminary conference alas 2 ng hapon sa 5th Division para pag-usapan na rin ang gagawing pagdinig sa motion for bail na inihain ng mga akusado at sa August 4 naman sisimulan ang pre-trial. Sa telebisyon ng bayan, ako si Sweden Velado.